Mas naging malinaw na ang digmaan laban sa Iran ay nagdala rin sa parehong entablado ng digmaan ng Russia at Ukraine. Ang dalawang digmaan ay sabay na nangyayari ngayon, umiikot sa parehong mekanismo, mas malawak at mas mapanganib. Ngayong ika-30 ng Marso, 2026 ang dating magkaibang dalawang krisis ay nagsisimula ng gumalaw bilang iisang larangang estratehiko. Sa kabilang banda, nakikipag-usap ang Kiev sa Riyadh, Doha at Abu Dhabi para ibenta ang kanilang karanasan sa depensa kontra drone. Sa kabilang banda, ang Moscow ay lalong nauugnay sa pagsisikap ng Iran na may mga ulat ng pagbabahagi ng intelihensya at pagpapadala ng tulong militar. Ang sentrong linya ng kilusang ito ay simple. Nagsimulang mag-cruise ng direkta ang harapan ng silangang Europa at gitnang silangan. Ang nangyari sa praktika ay ang mabilis na paglapit ng Ukraine at Saudi Arabia kasabay ng paglala ng krisis sa reyon. Kaya, mula Marso 26 hanggang 28 si Volodymyr Zelensky ay nasa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates. Mula sa agenda, napagkasunduan ng kooperasyon sa depensa na tumutok sa mga misil, sistema laban sa drone at technological na pakikipagsosyo. Inulat ng Rusya na nakapagpadala ang Ukraine ng higit 200 espesyalista para tumulong sa mga bansa sa Gulpo laban sa mga pag-atake ng drone. Ang mga gumagalaw ay sina Kiev at ang mga monarkiya sa Gulpo. Kung saan ito nangyayari ay sa puso ng krisis sa enerhiya at militar ng gitnang silangan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pangmatagalang kasunduan, paglilipat ng kaalaman at agarang teknikal na suporta. Ang pinakamalakas na punto ng pagbabagong ito ay hindi na tinitingnan ng Ukraine bilang biktima lang ng digmaan, kundi bilang tagapagbigay ng solusyong militar. Matapos ang mga taon ng pagpabagsak ng mga drone ng Russia na may disenyong mula sa Iran, naging tampok na halimbawa ng depensang praktikal, mura at subok sa labanan ang Kiev. Ayon sa Reuters, sinusubukan ng mga kumpanyang Ukranyano na gawing pang-export ang kanilang karanasan. Lalo na para sa mga bansa sa Gulpo na ngayon ay nararanasan na mismo ang banta ng mga drone ng Iran. Sa ibang salita, ang ipinakaalat ng Rusya sa larangan ng digmaan sa Europa ay nagpatibay sa industriya ng depensa ng mismong Ukraine sa gitnang silangan. Napakahalaga ng impormasyong ito dahil binabago nito ang papel ng digmaan, hindi lang pagkawasak, kundi nagiging paraan din para ayusin ang mga alyansa, kontrata at mga dependensyang militar. Aling bahagi ng ugnayang ito ang mas tensyonado? Iniulat ng Reuters noong Marso 6 na nagbibigay umano ang Rusya sa Iran ng impormasyon sa mga target kabilang ang posisyon ng mga barko at eroplano ng US sa reyon. Kamakailan, may mga ulat na ang mga modernisadong drone na gamit sa digmaan sa Ukraine ay posibleng ipinapadala sa Iran. Lalong tumindi ang akusasyon ng ideklara ni Zelensky noong ika-25 ng Marso na may ebidensyang Kiev na patuloy na umaabot sa mga Iranian ang intelihensya mula sa Russia. Heto ang dahilan kung bakit. Para sa Moscow, ang matagal na krisis sa gitnang silangan ay nagpapataas ng pressure sa mga reserbang militar ng kanluran at nalilito ang mga prioridad. At nakakatulong din ito na mapanatili ang mataas na presyo ng enerhiya, lalo na ngayon na muling naging sentro ng pandaigdigang krisis ang langis. Iyan ang dahilan kung bakit nagsasanib ng dalawang digmaan hindi dahil opisyal na silang naging iisang labanan, kundi dahil nagbabahagi na sila ng teknolohiya, estratehikong interes, pressure sa ekonomiya at epekto sa politika. Pumapasok ang Ukraine sa Gulpo bilang katuwang sa depensa. Dahil naging konkretong banta ang Iran para sa mga bansang iyon at lalo pang pinapalalim ng Rusya ang ugnayan nito sa Teheran. Ang krisis sa rehiyon ay naglilihis ng atensyon, yaman at pokus mula sa prente ng Ukraine. Ito ang pinakamabigat na mensahe sa panahong ito. Nahuhuli na ang patuloy na turing sa mga sigalot na ito bilang magkakahiwalay na kwento. Nakikita natin ngayon ang malinaw na koneksyon ng mga drone, langis, ruta ng enerhiya, industriya ng depensa at tunggalian ng impluensya. Hindi naiwan ang digmaan sa Ukraine habang nagkakagulo ang gitnang silangan. Pumasok ito sa krisis na ito at ang krisis ay pumasok din dito.